Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa sandaling ito, naghahanda na ang grupo ni Luffy na pumunta sa Skypiea para hanapin ang Golden City sa pamamagitan ng pagsasalaysay ni Cricket. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ninakawan ni Bellamy ang lahat ng ginto ni Cricket, kaya nagpasya si Luffy na kunin ang ginto para sa kanya. Agad na tumakbo si Luffy sa bayan upang hanapin si Bellamy, na ginawang mababa ang tingin ng lahat ng kanyang mga nasasakupan kay Luffy, dahil ang kanyang bounty ay 30 million belly lamang, habang si Bellamy ay wanted ng 55 milyong belly. Nakapagtataka, natalo ni Luffy si Bellamy sa isang suntok lang, na ikinagulat ng lahat at nagtatanong, "Saan kayo patungo, Straw Hat?" Paakyat sa langit. Sa sandaling ito, napagtanto na lang nila na ang bounty ni Luffy ay 100 million belly, kaya kinuha niya ang ginto para ibalik kay Cricket at nagsimulang umabante sa Skypiea. Sa puntong ito, matagumpay na nakasulong ang mga tripulante ni Luffy sa Sky Island, na nagpapasaya sa lahat sa pagkakaroon ng Skypiea. Kaya agad na bumaba ang grupo ni Luffy para tuklasin ang islang ito. Biglang natuklasan niya ang isang malaking kalabasa at kinagat, nawalan siya ng ilang ngipin. Bigla silang nakakita ng isang batang babae na may pakpak na parang anghel, kaya lumapit ito para batiin sila at pinakilala ang sarili bilang si Konis, isang residente ng islang ito. Nagpapilot din ang kanyang ama sa isang maliit na bangka, nagmamadaling pumasok. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabangga siya sa puno. Sa puntong ito, ipinakilala na rin niya ang kanyang sarili bilang Pag-aya. Nangongolekta sila ng mga pananim dito. Para naman kay Nami, curious siya sa kanyang maliit na bangka, hindi niya maintindihan kung paano ito makakatakbo ng napakabilis. Kaya't nang malikot na subukan ni Luffy na pangunahan ang maliit na bangka, agad siyang natapon sa dagat ng mga ulap. Sa kabutihang palad, nagawa siyang iligtas ni Zoro sa oras. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nang sinami na, madali niya itong nakontrol, kaya medyo naiinggit si Luffy. Habang nag-e-enjoy pa rin si Nami na sumakay sa waiver, pinangunahan ni Pag-aya ang buong grupo sa kanyang bahay para kumain, at binigyan sila ng pangkalahatang ideya ng isla. Sa puntong ito, binigyan ni Connie si Luffy ng isang seashell at sinabihan siyang magsabi dito. Kaya sabi niya, si Yosop ay tanga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang pinindot niya ang button ay parang isang recording device ito, na sinasabi, si Yosop ay tanga. Kaya pala tinawag nila itong mga seashell na dial, isang anyo ng natural na enerhiya na lubhang kapaki-pakinabang para sa kanila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Habang kumakain ang buong grupo sa isang masarap na libreng pagkain, natuklasan ni Nami ang isang kakaibang isla. Ipinaalam ni Connie sa lahat, kamakailan, mayroong isang sagradong lugar na tinatawag na Upper Yard, kung saan naninirahan ang Diyos. Ikinagulat nito ng buong grupo, dahil hindi nila inaasahan ang pagkakaroon ng mga Diyos. Sinabi ni Connie na ang pangalan ng Diyos ay Enel, at pinagmamasdan niya ang lahat sa islang ito. Biglang natuwa si Luffy, at gustong subukang pumunta sa sagradong lugar na iyon. Ngunit nang banggitin ni Connie na walang sino man ang nakakaligtas kapag tumuntong sa sagradong lupang iyon, na naging sanhi ng pag-aalala ng buong grupo tungkol kay Nami. Sa panig ni Nami, nakita niya ang isang tao na hinahabol ng mga priest. Bigla silang sinalakay ng isang nakamaskara na katutubo. Habang ang binata na ito ay nagbabanta kay Nami na iligtas ang kanyang sarili, biglang, isang napakalaking kidlat ang bumaba mula sa langit, dahilan upang mawala kaagad ang binata. Buti na lang nakatakas si Nami. Napagtanto na masyadong mapanganib ang lugar na ito, mabilis siyang bumalik upang ipaalam sa iba pang grupo. Habang sinusubukan ng grupo ni Luffy na ayusin ang barko para mahanap si Nami, napapalibutan sila ng isang grupo ng mga sundalo. Dahil ilegal ang pagpasok ng grupo ni Luffy sa teritoryo. Sa puntong ito, pinipilit sila ng commander na magbayad ng multa na 7 milyong berry. Habang patuloy na inaakusahan ang grupo ni Luffy ng iba't ibang krimen, sa kabutihang palad, nakabalik na si Nami doon. Nang marinig niya kay Usopp na kailangan nilang magbayad ng 7 milyong berry, agad na pinabilis ni Nami ang waiver, na binangga ito sa mukha ng commander. Ngunit nagbabala si Connie na ang pag-atake sa militar ay magreresulta sa pagbitay. Nag-iba agad ng ugali si Nami, aksidente lang daw. Ngayon, determinado ang komandante na arestuhin silang lahat, kaya inatake nila si Luffy, na lumilikha ng mga landas ng mga ulap at nag-skating sa kanila. Gayunpaman, madaling natalo ni Luffy silang lahat. Nang makitang natalo ito ang lahat ng kanyang nasasakupan, ngunit nananatiling hindi sumusuko ang commander. Ipinahayag niya na sila ay class 2 na mga kriminal at hahatulan ng mga priest ng Upper Yard. Sa pag-alis nila, nagpahayag si Luffy ng pagnanais na bisitahin ang sagradong lugar ng Upper Yard, ngunit sinaktan siya muli ni Nami dahil masyadong mapanganib ang lugar na iyon.
Kaya't ipinaalam sa kanila ni Connis na mayroong isang landas na tinatawag na Cloud End, na makakatulong sa kanilang makatakas. Humingi si Luffy ng pagkain kay Pagaya, kaya pumunta sina Luffy at Sanji sa kanyang bahay upang maghanda ng pagkain, habang hinihintay sila ng grupo ni Nami. Sa ibaba ng barko, biglang lumitaw ang isang higanteng nilalang at kinuha ang Merry Ship, na ikinagulat ng grupo ni Luffy na hindi alam kung ano ito. Ito pala ay isang super fast shrimp. Agad na tumalon si Zoro para putulin ang shrimp, ngunit hindi pa rin ito mapigilan. Napagtanto ni Robin na dinadala sila sa lugar ng paghatol sa sagradong lupa. Sa puntong ito, naglabas ng mapa si Pag-aya, at ipinaalam kay Luffy na dadalhin ang grupo ni Nami sa altar ng paghahain, upang harapin ang hatol ng Diyos at ng 4 na priest. Ngunit si Luffy ay nananatiling hindi nababahala. Sabi niya, pagkatapos talunin ko silang lahat. Kaya pinangunahan ni Connis ang grupo ni Luffy upang magsimulang magtungo sa sagradong lupa. Ang makita ang lungsod na ulap ay nasa sabik kay Luffy, ngunit lahat ng mga tao dito ay umiiwas sa kanila, hindi nais na ang grupo ni Luffy ay gumawa ng gulo para sa kanila. Habang patuloy na sinusubaybayan ng komandante ang grupo, binigyan sila ni Connis ng isang maliit na bangka upang pumunta sa sagradong lupa. Bigla, naramdaman ni Luffy na kakaiba ang kinikilos ni Connis habang nararamdaman niya ang kanyang takot. Lumalabas na ang intensyon ni Connis ay pangunahan ang grupo ni Luffy sa altar para sa paghatol, dahil hindi kayang labanan ng mga islander ang mga utos ng Diyos. Inihayag din ni Connis na siya ang tumawag sa super fast shrimp para makuha ang grupo ni Nami. Ngunit napagtanto ni Luffy na kung sasabihin ni Connis ang katotohanan, hahatulan siya ng Diyos. Biglang lumitaw ang isang napakalaking kidlat sa kalangitan, na direktang tumama kay Connis. Bagamat agad na niyakap ni Luffy si Connis, hindi nila ito naiwasan sa oras. Sinisira ng kidlat ang lahat at lumilikha ng malaking bunganga sa lupa. Nang iniisip ng lahat na sila ay patay na, sa kabutihang palad, isang matandang kabalyero ang lumitaw upang iligtas sila. Siya pala si Gunfall, ang Sky Knight. Kinuha ni Gunfall si Connis para protektahan siya. Habang si Luffy ay nananatiling determinadong sumulong sa lupain ng Diyos, kaya ginamit nila ang maliit na bangka upang marating ang lugar na iyon. Sa wakas, nakarating na ang grupo ni Luffy sa sagradong lupa, na nagpasimulang kabahan si Usopp, dahil masyadong nakakatakot ang lugar na ito. Biglang nahulog ang maraming hammer blades, patuloy na umaatake sa kanila, kaya ginamit ni Luffy ang kanyang bazooka move, pinalipad ang mga ito upang maiwasan ang mga hammer blade. Sa hindi inaasahan, maraming matutulis na wooden spike ang umatake patungo sa kanila. Sa panig ni Nami, dinala na sila sa altar ng Bathala. Nang marinig na siya ay isasakripisyo, agad na nagtanim ng takot kay Chopper, dahilan upang siya ay bumagsak mula sa hagdan. Isang Sky Shark ang tumalon, balak siyang lamunin. Sa kabutihang palad, si Zoro ay namagitan sa oras at siya ay sumisid sa tubig upang labanan ang Sky Shark. Sa panig ni Luffy, nakakulong pa rin sila sa mga bitag, habang nag-aalala si Chopper na hindi na makabalik si Zoro. Sa wakas, nagawa niyang talunin ang Sky Shark. Gayunpaman, lumitaw ang isa pang grupo ng Sky Shark. Sa puntong ito, natuklasan ni Robin ang isang historical relic dito, kaya gusto niya itong tuklasin. Nagpa siya sina Zoro at Nami na samahan si Robin, naiwan si Chopper para bantayan si Mary. Iniisip na mas ligtas na manatili dito, bigla, napagtanto ni Chopper na siya ang nag-iisang may pinaka-problema dito. Sa panig ni Luffy, narating nila ang isang malaking gate na may 4 na pinto na kumakatawan sa 4 na pinakamalakas na priest ng Diyos na si Enel. Kaya ang grupo ni Luffy ay pumili ng isang pinto na papasukin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog sila sa isang talon. Sa kabutihang palad, lahat sila ay nananatiling ligtas. Sinisisi ni Sanji si Luffy sa random na pagpili sa pintong ito. Biglang maraming bula ang lumitaw sa kanilang paligid. Kaya nagpa siya sina Luffy at Usopp na laruin ang isa sa mga bula. Sa hindi inaasahan, sa loob nito ay parang ahas. Kaya sinipa ni Luffy ang bula. Isa pang bula ang lumalapit. Sinipa rin ito ni Sanji. Sa hindi inaasahan, ito ay sumabog, na lumikha ng isang bagong hairstyle para sa kanila. Ang lugar na ito pala ay ang hamon ng priest na nagngangalang Satori. Ngunit ang tingin sa kanya ng grupo ay isang baliw, walang kamalay-malay sa kanyang lakas, kaya agad siyang inatake ni Luffy. Sa hindi inaasahan, madaling mahulaan at maiiwasan ni Satori ang kanyang mga pag-atake. Sa isang light touch lang, pinalipad niya si Luffy. Agad ding umatake si Sanji, ngunit walang kahirap-hirap na umiwas si Satori at napatumba silang dalawa ni Usopp. Inihayag niya na ang lugar na ito ay ang nakakalito na kagubatan. Kung nais nilang maabot ang altar, dapat nilang talunin siya. Sa panig ni Chopper, natatakot pa rin siya dahil wala pang bumabalik.
Ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang kumpiyansa, sa paniniwalang malapit nang dumating ang grupo ni Luffy, kaya bumalik siya sa pag-aayos kay Mary. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natamaan niya ng martilyo ang kamay niya. Sa panig ni Luffy, nagpa siya siyang talunin si Satori ng mag-isa, sinabihan sina Sanji at Usopp na habulin ng maliit na bangka, kaya galit na tumalon si Luffy upang salakayin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli siya at itinapon, ngunit hindi sumuko si Luffy, patuloy siyang inaatake muli. Gayunpaman, siya ay natamaan muli at binagsak ni Satori ang ulo ni Luffy sa isang puno, na naging dahilan upang hindi niya mailabas ang kanyang ulo. Kaya't patuloy na pinupuntirya ni Satori si Sanji at sinisipa ang bola patungo sa kanya, ngunit sa hindi inaasahan, si Usopp ang tunay niyang target. Sa kabutihang palad, ito ay lumabas na isang nabigo na bomba. Sa puntong ito, nagawang ilabas ni Luffy ang kanyang ulo, kaya nagpatuloy siya sa pagsingil kay Satori, ngunit aksidenteng tinamaan ang mga lumilipad na bola sa lahat ng dako, na nag-trigger ng mga bitag sa loob ng mga bola. Nasunog ang puwitan ni Luffy, kaya tumalon siya sa tubig ngunit nakagat ng buwaya. Sa puntong ito, nagsisimula ng magseryoso ang priest. Tumalon siya pababa para palihim na atakihin si Sanji, na naging sanhi ng matinding pinsala sa kanya. Sa panig ni Chopper, natatakot pa rin siya. Bigla niyang naalala ang sipol ng matanda na binigay sa kanila pagdating nila sa islang ito. Hipan daw ito sa tuwing kailangan nila ng tulong, kaya tiniyak nito si Chopper. Biglang lumipad ang isa pang priest patungo sa kinaroroonan ni Chopper, na agad siyang natakot. Agad niyang hinipan ang rescue whistle. Sa grupo ni Luffy, binubugbog pa sila ng priest. Sa puntong ito, dinala ni Gunfall si Konis at ang kanyang ama sa kaligtasan. Siya pala ang dating Diyos ng islang ito. Biglang narinig ni Gunfall ang distress whistle ni Chopper, kaya agad siyang tumakbo para iligtas siya. Samantala, patuloy ang pag-atake ng priest kay Chopper. Sa hindi inaasahan, nasunog niya ang Merry Ship, kaya nagmadali si Chopper upang patayin ang apoy. Ngunit patuloy ang pag-atake at pagsunog ng priest sa barko, dahilan para mag-alala si Chopper. Itinaas niya ang mga layag at itinapon ito dahil ang kanyang misyon ay protektahan ang barko, na ikinagalit ni Shura, habang sinusubukan ni Gunfall na tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari sa lokasyon ni Chopper. Samantala, ginalugad pa rin ng grupo ni Robin ang isla, habang si Shura naman ay agad na umatake kay Chopper. Nang malapit na niyang tapusin siya, buti na lang at dumating si Gunfall sa oras para pigilan siya. Kaya't pareho silang nagsimulang makipaglaban sa langit, ngunit mabilis na pinatumba siya ni Gunfall. Nang malapit na siyang maghatid ng isa pang atake, nagpa siya si Shura na makipaglaban sa kanya ng seryoso. Sa panig ng Chubby Priest, gumawa siya ng Bubble Dragon. Ang paghawak lang sa dragon na ito ay sasabog na. Nang makitang sasalakayin ito ni Luffy, agad siyang sinubukang pigilan ni Usopp. Gayunpaman, patuloy niyang kinokontrol ang dragon, hinahabol sila. Sa kabilang panig, isang batang babae na nagngangalang Isis ang lumabas. Sila pala ang warrior tribe na Shandia, at sila ang mga kaaway ng Diyos na si Enel. Sa panig ni Gunfall, lumalaban pa rin siya laban kay Shura. Biglang hindi na siya makagalaw. Ito pala ay naglagay siya ng isang bitag na may mga lubid upang mahuli si Gunfall, kaya't sinaksak niya ang kanyang apoy na sibat sa kanya, na nagpadala kay Gunfall na nahulog sa tubig. Bagamat alam niyang hindi siya marunong lumangoy, malakas pa rin ang loob na tumalon si Chopper para iligtas si Gunfall. Sa panig ni Luffy, hinahabol pa rin siya ng bilog na priest na kumokontrol sa dragon. Bigla niyang nadiskubre na ang dragon ay kinokontrol ng isang tali, kaya agad itong pinutol ni Luffy, ngunit gusto pa rin niyang bawiin ang dragon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sinasadyang nahila ni Luffy ang dragon patungo sa kanya at sumabog. Buti na lang at buhay pa siya. Nang akala niya ay natalo na si Luffy, pero nasa likuran niya pala ito. Sa puntong ito, sinabihan ni Sanji si Luffy na hawakan siya ng mahigpit, kaya agad na iniunat ni Luffy ang kanyang mga braso at binti upang may gapos ng mahigpit ang bilog na lalaki. Pagkatapos ay tumalon si Sanji at naghatid ng isang direktang sipa sa kanyang ulo. Sa panig ng tribong Shandia, habang nagpaplanong magdeklara ng digmaan kay Enel, nakita ni Aiza si Satori na tinalo ni Sanji, na nagpasindak sa kanya. Lumalabas na mula ng ipanganak, si Aiza ay nagtataglay ng malawak na observation hockey. Ang kakayahang ito ay tinatawag na mantra sa Skypiea. Nang mapagtantong may nakatalo sa isa sa apat na priest, kinikilala nila na ito na ang sandali upang talunin si Enel. Napagtanto din ng ibang priest na natalo na si Satori. Sa panig ni Chopper, lumulubog siya sa ilalim ng tubig kasama si Gunfall. Biglang sumisid ang isang higanteng ibon sa tubig para iligtas sila. Sa panig ng tribo ng Shandia Warrior, dumiretso sila patungo sa upper yard. Sa puntong ito,
nailigtas na sina Chopper at Gunvolt. Nang magtaka si Chopper kung sino ang nagligtas sa kanya, lumilitaw ang isang kawan ng mga ibon sa timog na tinatakot si Chopper. Samantala, sumusulong pa rin ang grupo ni Luffy patungo sa altar. Si Sanji naman ay nag-aalala kay Nami. Si Luffy bilang mapaglarong nagko-cosplay bilang Sanji, kaya nabugbog siya ni Sanji. Sa oras na ito, natuklasan na rin ng grupo ni na Robin at Nami ang alamat ng Nolan, at totoo ang Golden City na sinabi sa kanila ni Cricket. Sa totoo lang, hindi nawala ang islang iyon, dinala ito sa Skypiea, na nagpasaya kay Nami dahil narito ang Golden City. Sa panig ng tribong Shandia, nakikipaglaban sila sa mga priest. Biglang nakasalubong ng pinuno ng Shandia na nagngangalang Wiper si Luffy, kaya agad niya itong inatake. Gayunpaman, madaling pinalaki ni Luffy ang kanyang katawan upang harangan ang pag-atake. Napagtanto ni Wiper na ang grupo ni Luffy ay mula sa labas, nagbabala sa kanila na umalis. Habang ang mga mandirigmang Shandia ay nakikipaglaban pa rin sa mga priest, sila ay patuloy na binubugbog ng mga priest. Sa kabutihang palad, dumating si Wiper sa oras upang suportahan sila. Sa panig ni Nami, bumalik sila sa Merry Ship para hanapin si Chopper. Nang makitang bumalik ang grupo ni Nami, gumaan ang pakiramdam ni Chopper. Samantala, sa wakas ay natagpuan ng grupo ni Luffy si Merry at ang lahat, na labis na ikinatuwa ng lahat. Nang malaman ng grupo na iniligtas ng matanda si Chopper, lahat sila ay nagpahayag ng pag-aalala para sa kanya. Nang gabing iyon, nagtitipon ang buong grupo para mag-ihaw ng pating para sa hapunan. Nang malaman ng grupo na narito ang Golden City, masigasig na nagpasya si Luffy na pumunta at hanapin ang ginto. Sa panig ng mga mandirigmang Shandia, sila ay nakikipaglaban pa rin sa mga priest. Napagtanto nila na napakaraming tao ang nasugatan, kaya nagpasya silang umatras. Sa sandaling ito, nang sisindihan na ng grupo ni Luffy ang apoy, isang grupo ng mga lobo ang lumitaw, na gustong makipag-usap sa kanila. Kaya agad na naging tagasali ng hayop si Chopper. Ito pala ang teritoryo ng mga lobong ito at gusto nilang itaboy ang grupo ni Luffy. Pinabagsak ni Nami ang pinuno ng mga lobo. Pagkatapos ng suntok ni Nami, nagustuhan ng mga lobo si Nami at nakiisa sa pagsisindi ng campfire, nakikipag-party sa grupo ni Luffy. Nagkamalay si Gunvolt sa puntong ito. Nang makita ang grupo ni Luffy na masayang nagdiriwang kasama ang mga lobo, napagtanto ni Gunvolt na ang mga pirata na ito ay kawili-wili. Pagsapit ng gabi, nang ang buong grupo ay mahimbing na natutulog, si Usopp ay tinawag ng kalikasan, hindi sinasadyang may nakitang nag-aayos kay Mary. Nang makilala ni Usopp na isa itong multo, natakot si Usopp. Sa panig ng mga priest, bumalik sila upang magulat sa Diyos na si Enel. Napagtanto ni Enel na natalo ng grupo ni Luffy si Satori, at ang layunin nila ay ang City of Gold. Para mapigilan ang grupo ni Luffy at ang tribong Shandia na hadlangan ang kanilang mga plano, kaya inutusan ni Enel ang mga priest na harapin sila. Kinaumagahan, nang magkamalay si Usopp, nakita niyang naayos na si Mary, na ikinagulat ng buong grupo. Gayunpaman, nagtataka pa rin sila kung sino ang nagayos ng barko. Ang grupo ni Luffy ay nagsimulang maghanap sa City of Gold ng sama-sama. Biglang naramdaman ni Chopper na parang may nakatingin sa kanila, at isa pala itong higanteng ahas. Sa panig ni Usopp, sinabi ni Gunvolt sa kanila, ang Skypiea ay dating isang mapayapang lupain hanggang sa lumitaw si Enel at ang kanyang mga tagasunod. Kinuha ang lupain ng mga tribong Shandia bilang kanilang banal na lupain, na pinilit ang mga tao na sumunod sa kanyang mga batas. Sa sandaling ito, agad na inatake ng napakalaking ahas ang grupo ni Luffy. Nakilala ni Zoro na lubhang mapanganib ang kamandag nito, na kayang tunawin kahit isang buong puno. Gayunpaman, labis na naaliw at mapaglaro si Luffy sa ahas, na hindi inaasahang naging sanhi ng pagkaligaw ng buong grupo ni Luffy. Samantala, patuloy na pinamumunuan ni Wiper ang kanyang tribo sa Upper Yard, desididong talunin si Enel. Sa panig ni Gunvolt, ipinakilala niya ang grupo ni Sanji sa iba't ibang clamshell na tumutulong sa kanila sa labanan. Hindi lamang may kakayahang sumipsip ng mga pag-atake, ngunit bumubuo rin ng mga shockwave. Agad na napagtanto ni Sanji na ito ang parehong mga shell na ginamit ni Satori. Habang ang tribong Shandia ay mabilis na gumagalaw sa kailaliman ng Upper Yard, bigla nilang nalaman ang kanilang sarili na hindi na makagalaw pa. Lumalabas na si Shura ay nag-set up ng mga bitag gamit ang mga sinulid upang palibutan ang buong kagubatan. Gayunpaman, nagawang makatakas ni Wiper at tinambangan siya. Nakapagtataka, natauhan si Shura at sumugod siya para tusukin ang balikat ni Wiper. Sa hindi inaasahan, tumayo si Wiper at gumamit ng shockwaves para mapabagsak siya sa lupa. Kaya, natalo niya si Shura. Samantala, ginamit ni Enel ang kanyang mantra upang obserbahan ang lahat, gayunpaman nanatili siyang kalmado na nakaupo,
pinapanood ang pagpapatuloy ng labanan. Sa sandaling ito, lumitaw ang Divine Warriors at tinalo ang maraming Shandia fighters. Habang hinahanap ni Luffy ang lahat, inatake din siya ng isang Divine Warrior. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa siyang talunin ni Luffy sa isang suntok lang. Sa sandaling ito, nakasalubong niya si Viper. Tanong niya, bakit nandito ka pa? Dahil ito ang teritoryo ng kanyang tribo. Nakikita ang taong ito na gustong makipag-away sa kanya, kaya sabi ni Luffy, halika rito. Sa panig ni Chopper, hinahabol siya ng isang grupo ng mga Divine Warriors. Sa kabutihang palad, lumitaw ang mga mandirigmang Shandia at nakipaglaban sa kanila, kaya't nakatakas si Chopper. Samantala, naka-encounter din ni Robin ng isang Divine Warrior, ngunit madali niya itong hinarap. Para naman kay Zoro, inatake siya ng tribong Shandia. Nang nagbuga ng liwanag ang baril ng kanyang kalaban, kaya nahirapan si Zoro na makita ang mga bala, pagkatapos ay sinaktan siya ng kalaban. Sa sandaling ito, nagpa siya si Zoro na seryosong makipaglaban sa kanya, kaya agad siyang tumalon at binaril siya. Ngunit nagawa ni Zoro na makaiwas at mabilis na sumugod sa kanya upang hampasin siya. Gamit ang kanyang jet-propelled na sapatos na nagpapahintulot sa kanya na makakilos ng mabilis, madali niyang naiwasan ang mga atake ni Zoro. Napagtanto ni Zoro na siya ay dihado at nasugatan sa binti, gayunpaman, patuloy niyang hinarap ang kanyang kalaban. Walang tigil na inatake ni Braham si Zoro, dahilan para dumugo ang sugat sa kanyang binti. Sa sandaling ito, nagpa siya si Zoro na wag nang umiwas, napagtantong hindi niya maisara ang distansya sa pagitan nila. Sa makatuwid, gumamit si Zoro ng isang bagong pamamaraan, na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng isang mahabang hanay na pag-atake ng whirlwind. Kaya, natalo ni Zoro si Braham. Samantala, umiiyak pa rin si Chopper at hinahanap ang lahat, ngunit hindi niya alam na napansin siya ng isang priest. Sa panig ni Luffy, nakikipaglaban siya kay Viper. Dahil sa goma niyang katawan, walang epekto ang racket ni Viper kay Luffy kaya galit na galit ito. Nakasalubong ng grupo ni Nami si Enel. Sa isang atake lang, natalo niya si Sanji, iniwan siyang sunog na itim. Nang malaman na siya ay isang Diyos, agad na kinilabutan si Usopp. Bigla, siya ay agad na lumipat sa electroshock at pinatumba si Usopp. Nang makita ang nakakatakot na lalaki na ito, iniwan si Nami na sobrang takot na magsalita. Sa puntong ito, nakipag-usap siya kay Gunfall, na inihayag sa kanya na ang kanyang tunay na layunin sa pagpunta rito ay ang lungsod ng ginto. Kaya naman, nagpa siya siyang lipulin muna ang lahat sa islang ito. Nung kakaalis lang ni Enel, may lumabas na dalawang matabang lalaki. Sa panig ni Luffy, kinakalaban pa rin niya si Viper. Napagtatanto na walang epekto ang mga paputok, lumipat si Viper sa paggamit ng mga fire round laban sa kanya. Buti na lang at naiwasan ito ni Luffy. Biglang sumulpot si Viper sa likod ni Luffy, na nagresulta sa patuloy na pagpapalitan ng suntok ng dalawa, sa huli ay nagpas siyang ibagsak ang isa't isa, at napaatras silang dalawa. Sa kabila ng kanilang mga pinsala, tumanggi silang sumuko. Nang ipagpatuloy na ni Luffy ang laban, napalunok siya ng buo ng Colossal Snake, kaya naisip ni Viper na tumakas si Luffy. Sa sandaling ito, ang dalawang mataba na lalaki ay sinusubukang hulihin si Nami. Kaya't nagpa siya sina Gunfall at Nami na lumaban sa kanila, dahil napagtanto ni Nami na sina Sanji at Usopp ay nasugatan at nangangailangan ng proteksyon. Samantala, natuklasan ni Robin ang mga sinaunang guho, at pinag-aaralan niya ang kasaysayan ng Skypiea. Biglang, natagpuan siya ng Divine Warrior Commander na nagngangalang Yama. Sa panig ni Chopper, siya ay inaatake ng priest na nagngangalang Getetsu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkamali si Getatsu na inatake ang kanyang nasasakupan sa halip na si Chopper. Napagtanto ni Chopper na ang pagtama ng ulap na iyon ay makahahadlang sa paghinga. Sa kabila ng pag-atake ni Getetsu, gayunpaman, sinubukan pa rin ni Chopper na iligtas ang binata, kaya ang kanyang nasasakupan ay lumipat ng panig upang maghiganti laban kay Getetsu. Sa hindi inaasahan, isang suntok lang ni Getatsu ang nagpatalsik sa kanya, na nagpapatakot kay Chopper. Sa kanyang siko pala, ay may ikinabit siyang shell para tumaas ang kanyang striking power. Nang makitang naging hindi pabor ang sitwasyon, agad na tumakbo si Chopper, ngunit hinabol pa rin siya, kaya nagpa siya siyang kagatin ang Rumble Ball upang maiwasan ang kanyang mga pag-atake. Sa sandaling ito, hinanap agad ni Chopper ang mga weak points ni Getetsu, ngunit bago ito matagpuan, natamaan siya at diretsyong bumagsak sa lupa. Sa panig ni Robin, patuloy siyang inaatake ni Yama. Sa kabila nito, sinusubukan pa rin niyang protektahan ang mga makasaysayang artifact dito. Samantala, si Luffy ay nasa loob ng tiyan ng ahas, sinusubukang maghanap ng labasan. Para naman kay Chopper, siya ay natalo sa puntong ito.
Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang weak points na matatagpuan sa ilalim ng kanyang mga paa, kaya sinubukan ni Chopper na tumayo at hinawakan ang kanyang binti, na ikinagalit niya. Patuloy niyang inaatake si Chopper, ngunit tumalon si Chopper upang maiwasan ang kanyang atake. Sa kanyang pag-alis, napagtanto ni Getetsu na nawawala ang kanyang sapatos, na nagbigay kay Chopper ng isang pagbubukas upang magbigay ng isang pangwakas na suntok, tinalo si Getatsu. Sa panig ni Aiza, sinusubukan niyang pumunta sa upper yard kasama ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang bangka ay inatake ng isang pating. Nang nahaharap sa panganib, mabuti na lang at nailigtas ni Konas at ng kanyang ama si Aiza sa tamang oras. Lumalabas na nasaksihan niya ang maraming miyembro ng kanyang tribo na natalo. Sa panig ng Shandia Warrior, narating nila ang higanteng beanstalk. Biglang sumulpot si Enel, hinahamon sila. Samantala, sina Sanji at Usopp ay pinahihirapan ng dalawang mataba na ito, na ikinagalit ni Nami. Agad siyang tumakbo para makialam at pigilan sila. Pumasok din si Gunfall. Siya ay tinatangay ng mga ito. Sa pag-aakalang natalo nila siya, sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na bumalik si Gunfall at pinatumba ang isa sa kanila. Ang natira ay tinamaan ng staff ni Nami, ngunit napagtanto ni Gunfall na hindi pa sila ganap na natatalo. Kaya inutusan niya si Nami na isuot ang kanyang gloves para matapos ito. Pagbalik pa lang ng mataba na ito, ginamit agad ni Nami ang Clim Attack para gumawa ng Mist Layer. Gamit ang gloves ni Gunfall, tinalo niya siya. Gayunpaman, naramdaman ni Nami ang matinding sakit sa kanyang braso pagkatapos ng hampas. Sa sandaling ito, napagtanto ni Gunfall na si Enel ay pumasok sa labanan, na nag-udyok sa kanya na magpas siya na harapin si Enel. Habang naghahanda si Nami na gamutin sina Sanji at Usopp, muli siyang nakasama ni Konas, na nagpasaya sa kanila. Gayunpaman, hindi pinaboran ni Aiza ang grupo ni Nami. Sa puntong ito, inayos na ni Pag-aya ang waiver para kay Nami, na ikinatuwa niya. Sa panig ni Enel, nakatayo siya at hinampas ng binatang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya ito kayang saktan dahil gawa sa kidlat ang katawan nito. Sa kabila ng pagtatangka na hatiin ang katawan ni Enel sa kalahati, nagawa pa rin niyang mag-regenerate, kaya agad siyang umatras. Gayunpaman, kumilos si Enel sa bilis ng kidlat at gumamit ng 1,000,000 volt attack upang talunin siya. Hindi sinasadya, natalo din ng agos ng kuryente yung iba. Habang si Luffy ay hindi pa nakakahanap ng labasan, si Enel ay nagpatuloy sa paghahunting ng iba. Sa panig ni Robin, inaatake pa rin siya ng lalaking ito, kaya sinubukan niyang labanan ang mga pag-atake nito para protektahan ang historical relic. Napagtanto ang kanyang napakalaking lakas, sinubukan ni Robin na akitin siya sa ibang lugar. Sa pag-alis sa makasaysayang lugar, nagpa siya si Robin na direktang harapin ang mataba na ito. Sa sandaling ito, ginamit ni Robin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para hulihin siya, na nagresulta sa patuloy na pagbagsak sa kanya sa isang puno. Sa kalaunan, inilubog siya ni Robin sa bangin at nabali ang kanyang mga buto, na pinilit siyang mapasubsob sa lupa. Sa wakas, natalo si Yama. Sa puntong ito, ipinagpatuloy ni Robin ang kanyang paggalugad sa kasaysayan ng Skypiea, at narating na niya ang gitna ng upper yard. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan ni Robin ang isang sinaunang relic sa ilalim ng pyramid. Sa huli, natagpuan ni Robin ang lokasyon ng lungsod ng ginto kasama ang isang poneglyph na nakasulat sa kasaysayan ng Void Century. Sa panig ni Chopper, inaakyat niya ang higanteng beanstalk sa paghahanap sa lungsod ng ginto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya si ang huling priest. Samantala, nakikipag-away si Zoro sa isang ibong timog. Agad nitong ninakaw ang kanyang pagkain, kaya sumunod si Zoro at inangat nito sa langit. Si Luffy naman, naabot niya ang dulo ng tiyan ng ahas. Napagtantong walang paraan, binasag niya ito, nang hindi inaasahan, nagdulot ito ng sakit sa ahas. Samantala, si Chopper ay inatake ng priest na ito, na nagresulta sa matinding pinsala. Sa sandaling ito, aksidenteng nakatagpo ng grupo ni Nami ang malaking ahas, na ikinatakot nila. Habang si Luffy ay galit na galit sa hindi makahanap ng isang labasan, siya ay nagpatuloy sa paghahampas sa loob ng ahas, na naging sanhi ng sakit at hinabol sina Nami at Aiza sa kagubatan. Habang sinusundan pa rin ni Zoro ang ibon, sa hindi inaasahang pagkakataon, agad silang inatake ng ahas, kaya mabilis na pinakawalan ng matalinong ibon si Zoro bilang pain para sa ahas. Sa sandaling ito, tinatangka ni Viper na akyatin ang higanteng beanstalk, ngunit pinigilan siya ng priest. Ang misyon niya pala ay pigilan ang sinumang umakyat sa beanstalk na ito. Samantala, dumating si Gunfall, nagtataka tungkol sa plano ni Enel. Biglang nahulog si Zoro sa gitna nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit din ang ahas.
Nang makita ang maigting na sitwasyon, nagpa siya si Zoro na sumama sa kanila. Sa puntong ito, nagpa siya si Gunfall na labanan ang priest. Biglang naglunsad ng pag-atake si Viper kay Zoro, ngunit nakahilag si Zoro at agad na nag-counter-attack. Napagtanto niya na si Zoro ay isang mapaghamong kalaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake silang dalawa ng ahas. Sinalakay din ng aso si Zoro. Si Om pala ang tagapagsanay ng hayop. Walang tigil na inatake siya ni Gunfall. Samantala, si Nanami at Aiza ay hinahabol ng mga Divine Warrior patungo sa higanteng beanstalk. Biglang, nakita ni Aiza si Viper at ang iba pa na nakikipaglaban sa isa't isa. Habang nakikipaglaban si Zoro sa ahas, napansin niyang nasugatan si Chopper, na nagudyok kay Zoro na sumugod sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli siya sa bitag ni Om. Napagtatanto na si Om ang umatake kay Chopper, labis na ikinagalit ni Zoro. Sa oras na ito, pinagmamasdan pa rin ni Enel ang lahat ng nag-aaway, habang si Zoro ay inatake ni Om. Naisip niyang maiiwasan niya ito, sa hindi inaasahan, maaaring tumaas ang haba ng espada ni Om at tumama kay Zoro. Parang lubid pala ang espada niya. Sa pagkakataong ito, dumating na sa wakas ang mga Divine Warriors at kasamahan ni Viper. Sa panig ni Luffy, hindi pa rin siya nakatakas, kaya sinubukan niyang haplusin ng bato ang dingding, hindi inaasahan kumikiliti sa ahas. Biglang sumugod si Nami, napagtantong nasa panganib sila, kaya, agad na pinigilan ng tatlo ang mga Divine Soldiers. Sa sandaling ito, aatakehin na ni Viper si Nami. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ni Gunfall sa oras. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang lamunin sila ng ahas nang lumipad sila pataas, dahilan para ma-distract sina Zoro at Viper. Kinuha ni Om ang magandang pagkakataong ito, agad silang nilusob ni Om. Sa oras na ito, ipinagpatuloy ni Om ang pag-utos sa aso na salakayin ng kasamahan ni Viper, at na-activate nito ang lahat ng mga bitag, na lumikha ng isang hawla na nagkulong sa kanila. Nagising din sina Zoro at Viper at pagkatapos ay inatake sila ng mga ito. Napagtanto ni Viper, ito ang ahas na lumunok kay Aiza, kaya agad niya itong sinubukang atakihin. Biglang tumakbo si Reiki upang ipaalam sa kanya na si Enel ay isang lubhang mapanganib na tao. Siya ang embodiment ng Thunder, kaya hindi nila siya matatalo. Biglang sumulpot si Enel sa likod ni Reiki, dahilan para mag-alala si Viper. Bagamat gaano man ang pag-atake ni Reiki, hindi pa rin iyon makakasakit kay Enel. Kaya't si Reiki ay natalo ni Enel, na naging sanhi ng labis na galit ni Viper. Napagtanto nila na kailangan muna nilang talunin si Om, kaya agad na nagpaligsahan sina Zoro at Viper para salakayin siya. Sa loob ng ahas ngayon, iniisip ng grupo ni Nami kung paano hahanapin ang daan palabas. Bigla nilang nakita si Luffy, na sobrang ikinatuwa niya. Sa labas, sinusubukan ng ahas na lunukin si Viper, ngunit ito ay patuloy na inatake niya, habang si Zoro ay nakikipaglaban kay Om. Dahil sa patuloy na pag-uunat ng espada ni Om, hindi siya kayang isali ni Zoro sa malapitang labanan, kaya hindi siya sigurado sa direksyon ng mga pag-atake. Ito pala ay maaaring matukoy ni Om ang lokasyon ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng tunog. Nang salakayin siya ni Zoro, ginamit niya ang kanyang espada na ginawang kalasag para harangan si Zoro, at patuloy na binabago ang hugis ng espada para atakehin si Zoro, na hindi niya magawang lapitan. Ipinagpalagay ni Om na hindi kayang lumaban ni Zoro mula sa malayo, kaya gumamit siya ng bagong pamamaraan sa pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napigilan ito ni Om at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake kay Zoro, na napilitang umatras. Gumamit pala si Om ng mantra para maagapan ang pag-atake ni Zoro. Sa puntong ito, nagpa siya si Zoro na makipaglaban ng seryoso. Gamit ang tatlong estilo ng espada na sinamahan ng 108-pound phoenix, agad na tinalo si Om sa isang strike. Sa panig ni Robin, ginalugad pa rin niya ang lungsod ng ginto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan siya ni Enel. Ibinunyag niya kay Robin na lahat ng ginto dito ay kinuha niya. Agad siyang nagtanong, "So, kinuha mo na rin ba yung Golden Bell?" Nagulat siya dahil hindi niya alam ang tungkol sa Golden Bell. Sa sandaling ito, naaalala niya ang alamat mula 400 taon na ang nakalilipas. Nang umakyat sa langit ang islang ito, narinig ng lahat ng residente ang tunog ng Golden Bell. Dahil dito, nasa sabik siya, sabik na mahanap din ang Golden Bell. Biglang nakita ni Enel ang isang sundalo na nagtatangkang tumakas sa banal na lupain. Habang gustong tulungan siya ni Pag-aya, isiniwalat ng sundalo na sinadya ni Enel na lipulin ang buong Skypiea gamit ang isang malaking barko na pinangalanang Maxim. Sa hindi inaasahan, agad na nagpatawag si Enel ng napakalaking kidlat, na direktang tumama sa kanila.
Sa kabutihang palad, nagawa ni Pag-aya na itulak ang kanyang anak na babae mula sa kapahamakan, na tinitiyak na ligtas si Konas mula sa mapangwasak na pag-atakeng iyon. Sa puntong ito, nagdadalamhati siya sa pagkawala ng kanyang ama, ngunit napagtanto niyang wala na siyang panahon para maglumbay. Mabilis na tumalikod si Konas upang bigyan ng babala ang lahat ng mga mamamayan, na nilayo ni Enel na sirain ang Skypiea. Sa panig ni Zoro, natalo niya ang priest at natumba rin niya ang aso, habang nakikipaglaban si Viper sa higanteng ahas. Sa sandaling ito, nagmamadali si Zoro na tulungan siya, ngunit lahat ng kanilang mga pag-atake ay hindi makapasok sa balat nito. Napagtanto ni Robin, si Enel ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Logia Devil Fruit. Biglang nagsalita si Enel, oras na para isagawa ko ang huling plano. Pinakawalan niya ang kanyang mga kidlat, sinisira ang lahat sa kanilang dinadaanan, direktang tumama kung nasaan si Zoro, na naging dahilan upang mahulog si Zoro, Viper, at ang ahas. Agad na sumugod si Zoro para yakapin si Chopper. Samantala, napagtanto ng grupo ni Luffy sa loob ng ahas na pagkakataon na nila na makatakas, kaya't ang buong grupo ay tumakbo palabas sa bibig ng ahas. Sa sandaling ito, muling nakasama ni Robin si Zoro. Nahulog din ang ahas dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nananatili pa rin sina Luffy at Aiza sa loob ng tiyan ng ahas. Buti na lang at nakulong din ang ibon ni Gunvolt. Nang makita ang gomang katawan ni Luffy, naiwan si Aiza sa gulat. Kaya't lahat sila ay patuloy na naghahanap ng daan palabas ng magkasama, habang si Nami at Gunvolt ay ligtas na. Tulad ng para kay Viper, nang makita ang sinaunang tanawing ito, agad niyang nakilala ang lungsod na ito bilang kanyang tinubuang bayan. Nakapagtataka, ang ahas ay nagulat din at nagsimulang umiyak, dahil ang lugar na ito ay ang kanyang sariling bayan. Biglang binitawan ni Enel ang kanyang Thunderbolt at hinampas ng napakalakas na pagtama ang ahas, dahilan para masunog ito sa harap ng lahat. Napagtanto ni Viper na si Enel ay masyadong makapangyarihan, ngunit nananatiling determinado siyang talunin siya. Sa puntong ito, nagpa siya ang lahat na lumaban kay Enel ng magkasama. Nang makita silang lima na nagdedeklara ng digmaan sa kanyang harapan, nakakatuwa kay Enel, dahil naniniwala siya na siya ay isang Diyos, kaya sa tingin niya ay walang makakatalo sa kanya. Nang malaman niyang plano niyang sirain ang buong Skypiea, dahil ang layunin niya ay pamunuan ang buong Earth na agad na ikinagulat ng lahat. Agad na ikinagalit ni Gunvolt at sumugod kay Enel, ngunit hindi niya ito matamaan, kaya gumamit si Enel ng 20 milyong volt electric attack laban kay Gunvolt. Sa sandaling ito, naalala niya ang araw kung kailan dinala ni Enel ang kanyang mga nasasakupan dito, upang agawin ang makajos na posisyon ni Gunvolt. Kaya siya ay natalo ni Enel. Napagtanto ng lahat ang nakakatakot na kapangyarihan ng Lightning Devil Fruit. Pagkatapos ay inutusan ni Enel ang lahat na pagsilbihan siya, ngunit tumanggi si Robin, kaya agad din siyang pinatalsik ni Enel. Nagalit si Zoro nang makita siyang umaatake sa babae, na nagmamadaling salakayin si Enel. Sinamantala ang pagkakataong ito, pinaputukan din siya ni Viper. Sa hindi inaasahan, lahat ng kanilang pag-atake ay walang saysay. Sa sandaling ito, determinado si Zoro na talunin si Enel. Agad siyang kumilos upang hatiin ang katawan ni Enel, ngunit agad itong nakabawi at ginulat si Zoro sa kuryente. Sinipa pa niya si Zoro sa mukha dahil gusto niyang lumuhad ang lahat sa kanya. Biglang sumugod si Viper at pinigilan si Enel. Sa pag-aakalang hindi rin siya mapipinsala ng galaw na ito, sa hindi inaasahan, tanong ni Viper, alam mo ba kung ano ang Sea Prism Stone? Agad na nagdulot ng takot kay Enel dahil maaaring pahinain ng Sea Prism Stone ang kapangyarihan ng mga gumagamit ng Devil Fruit. Kaya naghatid siya ng napakalakas na shockwave na nagpabagsak kay Enel. Iniisip na si Enel ay natalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gumamit siya ng kuryente para biglain ang sariling puso, kaya nagkamalay siya, na naging desperado si Viper dahil wala ng lakas ang braso niya para lumaban. Sa sandaling ito, tinapik niya ang kanyang drum, na lumikha ng 30 milyong volt electric bird na umaatake kay Viper. Nagmamadaling pumasok si Zoro, ngunit agad siyang natalo, si Nami na lang ang natira. Nang may balak din itong harapin siya, muling tumayo si Viper, dala ng kagustuhang bawiin ang lupang tinubuan ng kanyang tribo. Hinampas ni Enel si Viper ng napakalakas na atake, na lumikha ng malaking butas sa lupa. Napagtanto ni Nami na siya ay masyadong nakakatakot, kaya nambobola siya at sinabing, gusto niyang sumama sa kanya, at pumayag si Enel na sumama sa kanya si Nami. Bagamat labis siyang nag-aalala para sa lahat, walang ibang pagpipilian si Nami. Biglang dinala ni Enel si Nami sa isang kakaibang lagusan. Ito pala ay kung saan niya itinago ang kanyang barko, ang Maxim, at ginamit niya ang lahat ng ginto sa lungsod upang likhain ang napakalaking barkong ito.
Sa ngayon, nakatakas na rin sina Luffy at Aiza sa bibig ng ahas, na labis na ikinatuwa ni Luffy dahil sa wakas ay nakalaya na siya. Biglang, nakita ni Luffy si Zoro at lahat ng nakahiga na natalo. Iniisip niya kung sino ang maaaring gumawa nito. Napagtanto ni Aiza na si Enel iyon. Sa kabutihang palad, nagkamali si Robin at ipinaalam kay Luffy na balak ni Enel na sirain ang buong Skypiea, kaya nagpa siya si Luffy na talunin siya. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Konas na tumakbo pabalik ng mabilis upang ipaalam sa lahat. Samantala, si Enel ay nagsiwalat kay Nami. Nakikita ng kanyang mantra ang buong isla, at ang kanyang kakayahan sa electrical wave ay nagbibigay daan sa kanya na makarinig sa mga pag-uusap ng lahat. Biglang nalaman ni Enel na may papalapit. Samantala, sinusubukan ni Konas na ipaalam sa mga tao ang tungkol sa plano ni Enel, ngunit walang naniniwala sa kanya. Kaya't nagpa siya si Konas na pagalitan si Enel ng malakas, na naging dahilan upang matakot ang lahat, dahil iniisip nilang maaaring parusahan ni Enel si Konas. Gayunpaman, walang naganap na pagkidlat dahil sa kasalukuyan ay wala nang pakialam si Enel tungkol dito. Kaya, nagsimulang magtiwala ang mga tao kay Konas, ngunit nang makita ang lahat ay patuloy pa ring umaasa sa isang Diyos, na ikinadismaya ni Konas. Sabi niya, walang Diyos na tutulong sa iyo, kaya dapat kang kumilos para protektahan ang sarili mong buhay, na naging dahilan para matakot ang lahat at agad na tumakas mula sa Skypiea. Samantala, si Luffy ay dumating sa kinaroroonan ni Enel, na nagpapasaya kay Nami. Ikaw ang umatake sa kaibigan ko, di ba? Kung ako, tatalunin kita. Walang makakatalo sa akin, dahil ako ay isang Diyos. Kaya agad na sumugod si Luffy kay Enel. Agad siyang nagpakawala ng malakas na kidlat sa kanya. Akala ni Nami natalo si Luffy. Nakakagulat, hindi siya nasaktan. Pagkatapos ay patuloy na gumamit si Enel ng isa pang galaw upang salakayin si Luffy, pero walang epekto sa kanya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Nami na si Luffy ay gawa sa goma, na agad na ikinagulat ni Enel dahil ang kanyang kapangyarihan sa kidlat ay ganap na hindi epektibo laban kay Luffy. Kaya, siya ay tinamaan ni Luffy. Labis na nagulat si Enel at nagtanong, ano ka? Ako ang gomang tao. Sa puntong ito, patuloy na inaatake siya ni Luffy. Ngunit agad na gumamit si Enel ng mantra upang madaling makaiwas sa kanyang mga welga. Pagkatapos ay mabilis niyang kinukontra ang mga pag-atake at sinunggaban si Luffy. Nakapagtataka, mabilis na nakatakas si Luffy. Ang pagkakilala sa kahinaan ni Luffy ay ang matutulis na bagay, kaya, ginawa niyang trident ang kanyang staff at patuloy na sinasalakay si Luffy. Kahit na ang kanyang trident ay napakainit, ngunit agad na lumaban si Luffy, sinipa niya ito pababa sa barko. Nang magpakawala ng sunod-sunod na suntok si Luffy kay Enel, agad itong nahuli at itinapon sa kanya. Nang makitang bumagsak si Luffy, nagpa siya si Enel na i-activate ang barko na may 200 milyong boltahe ng kuryente. Sa sandaling ito, labis na nag-aalala si Nami. Pagkatapos ay tumayo si Luffy at binigay sa kanya ang kanyang straw hat. Kaagad, bumalik siya sa pakikipaglaban kay Enel. Habang lumilipad ang barko ni Enel sa kalangitan, biglang may naglabas na malaking madilim na ulap. Sinimulang takpan ng buong Skypiea. Lumikha siya ng napakalaking ulap ng bagyong may pagkidlat. Kapag nakakakuha ito ng sapat na enerhiya, bubuo ito ng maraming kidlat upang sirain ang buong isla. Sa takot na hindi maniwala ang mga tao, kaya naglabas siya ng maliit na kuryente sa lungsod para makita ng lahat. Sa sandaling ito ay ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Luffy. Si Luffy ay namamahala sa pag-iwas at pag-counter-attack sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang trident ay napakainit, kaya hindi siya mahawakan ni Luffy. Bigla siyang may naisip. Nag-transform si Luffy sa isang piping ekspresyon, walang kamalay-malay na umiiwas sa mga pag-atake ni Enel, kaya hindi niya ito matamaan. Ngayon ay muling pinalaki ni Luffy ang kanyang ulo at inilabas ang lahat ng hangin sa kanyang katawan. Nang sisingilin ni Enel na atakihin si Luffy, paulit-ulit niyang sinuntok ang pader upang lumikha ng rebound force para kontrahin ang pag-atake ni Enel. Nakapagtataka, napatunayang mabisa ang galaw na ito, kaya hindi na siya makaiwas, at patuloy na nagpakawala si Luffy ng isa pang napakalakas na suntok, na naging sanhi ng agarang pagbagsak ni Enel. Kaya naghatid si Luffy ng isa pang pangwakas na suntok, na nagdulot kay Enel na bumagsak sa dingding. Naisip ni Nami na si Luffy ang nanalo, ngunit hindi pa rin tumitigil ang barko at patuloy na lumilipad paitaas. Nakapagtataka, si Enel ay hindi pa ganap na natatalo. Siya ay patuloy na tumayo at inaangkin na siya ang makapangyarihang Diyos. Habang ang lahat ng mga tao ay natatakot at tumatakas habang nakikita nila ang barko ni Enel na naglalabas ng maitim na ulap. Ngayon, patuloy siyang inaatake ni Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpainit si Enel ng ginto para pigilan si Luffy, na agad na binalot ang kanyang braso sa isang gintong bola.
Sa kabila ng pagsisikap, hindi pa rin mailabas ni Luffy ang kanyang braso, kaya itinapon niya ang gintong bola palabas ng barko upang kalagkarin si Luffy pababa, na nagresulta sa pagkahulog ni Luffy sa barko. Nang makita si Aiza na gustong iligtas si Luffy, agad silang hinampas ni Enel ng isang kidlat. Samantala, nagkamali na rin si Sanji. Napagtantong bihag si Nami sa isang malaking barko, kaya ginising ni Sanji si Usopp para iligtas siya. Habang nagpa siya si Nami na harapin si Enel, pagkatapos ay gumawa sina Sanji at Usopp ng isang plano upang makalusot sa barko gamit ang isang lubid. Sa sandaling ito, naghahanda si Enel na salakayin si Nami. Biglang napansin ni Enel ang dalawang tao na pumapasok sa barko. Agad niyang inatake ng kidlat si Nami. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya. Napagtanto ni Nami ang pangangailangang humanap ng paraan para makatakas sa barkong ito. Sa oras na ito, pumasok si Sanji sa control room. Sa panig ni Luffy at Aiza, sa kabutihang palad, ligtas pa rin sila, kaya, nagpa siya si Luffy na kunin ang gintong bola na ito upang labanan si Enel. Habang pinaglalaroan ni Enel si Nami, iniisip na wala siyang magagawa. Nang haharapin na niya si Nami, buti na lang, napigilan siya ni Usopp sa oras, kaya, inatake siya ni Enel. Sa sandaling ito, patuloy na pinaglalaroan ni Enel ang dalawa, ngunit napagtanto ni Nami na maaari silang makatakas sa pamamagitan ng paggamit ng waiver, kaya agad na kinuha ni Usopp ang atensyon ni Enel. Nang makitang baliw ang lalaking ito, hinampas niya si Usopp sa ulo. Nang maalala iyon, nakuha ni Nami ang waiver. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatalikod niya ay na-knockout si Usopp ni Enel, kaya mabilis na tumakbo si Nami para ilayo si Usopp doon, pero pinigilan ulit siya ni Enel. Sa kabutihang palad, lumitaw si Sanji at namagitan upang pigilan siya, kaya inatake niya si Sanji gamit ang napakalakas na kidlat. Pero dahil doon, nakatakas sina Nami at Usopp. Akala ni Enel ayos na ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng malfunction ang kanyang barko. Hindi maipagpatuloy ang paglabas ng maitim na ulap. Napagtanto ni Enel, dahil iyon kay Sanji, kaya galit na galit niyang inayos ang barko. Sa oras na ito, bumalik si Usopp upang iligtas si Sanji. Agad na binuhat ni Usopp si Sanji sa kanyang likod at tumalon pababa, dahilan para matakot siya. Buti na lang at may lubid na humila sa kanya pabalik at napadpad siya sa malapit na ulap. Samantala, inayos na ni Enel ang barko, kaya bahagi pa rin ng kanyang plano ang lahat. Sa panig ni Luffy, hinihila niya ang gintong bola habang hinahanap si Enel. Binuhat niya si Aiza at umakyat sa isang higanteng beanstalk. Sa sandaling makita niya si Robin, ibinato ni Luffy si Aiza sa kanya. Sa sandaling ito, ipinaalam sa kanya ni Robin, hinahanap ni Enel ang Golden Bell sa ibabaw ng beanstalk. Kaya naman, si Luffy ay agad na nagpatuloy sa pagtakbo pataas. Samantala, tumatakbo din ang grupo ni Nami para muling makisama sa lahat. Alam na hinahanap ni Luffy si Enel, nagpa siya si Nami na habulin siya para pigilan si Luffy. Habang sinusubukang tumakas ng lahat ng taga-isla, nagsimulang magpakawala si Enel ng mga kidlat upang sirain ang Skypiea, habang si Luffy ay sinusubukang maabot si Enel. Nang makitang nawasak ang kanyang tribo, naalala ni Viper ang kwentong ipinasa sa kanilang tribo sa loob ng 400 taon. Noon pala ay may isang ekspedisyon na pinamunuan ng isang lalaking nagngangalang Noland na dumating sa islang ito. Noong panahong iyon, ang tribong Shandia ay dumaranas ng isang epidemya na nagdulot ng maraming pagkamatay. Nakita ng grupo ni Noland ang isang may sakit na bata at nagpa siya silang humanap ng paraan para maipagamot ito. Samantala, ang mga taga-nayon ay naghahanda upang isakripisyo ang isang batang babae sa Diyos, dahil naniniwala sila na ang epidemya ay sanhi ng Diyos. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang ahas. Nang kakainin na nito ang dalaga, napapanahong lumitaw si Noland at pinatay ang ahas, na ikinagalit ng lahat dahil naglakas loob si Noland na patayin ang kanilang bathala. Sa sandaling ito, sumugod si Kalgara, ang pinakamalakas na mandirigma ng tribo, upang salakayin siya. Binato niya ng kutsilyo ang dalaga, sinabihan itong magpakamatay. Kaya naman agad na pumagitna si Noland. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lihim siyang sinaksak ni Kalgara at nahuli ang mga kasamahan para magbanta. Sa puntong ito, sinaway sila ni Noland bilang mga bulag na mananampalataya sa Diyos. Kaya sabi niya, kung maililigtas ko ang nayong ito, dapat mong alisin ang ritual na ito ng paghahain. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naniwala ang punong nayon at tinanggap ang kanyang kahilingan. Kaya kinabukasan, pumasok si Noland sa kagubatan upang maghanap ng gamot para sa mga taga-nayon. Habang si Kalgara ay hindi naniniwala na magagawa niya ito, biglang lumindol. Si Kalgara ay tumakbo upang makita at natagpuan si Noland na nakulong sa isang bangin. Pero umupo lang siya at pinagmasdan si Noland.
Sa puntong ito, hindi sumuko si Nolan sa pagsisikap na makaalis mula sa bangin. Pagsapit ng gabi, malapit na ang oras, kaya nagpa siya ang mga taga-nayon na isakripisyo ang dalaga kasama ang mga kasama ni Nolan. Habang pinuna ni Nolan ang kanilang mga aksyon bilang walang saysay, biglang sinabi ni Calgara, na ang babaeng isinakripisyo ay ang aking anak. Nagulat ito kay Nolan dahil inialay niya ang sarili niyang anak bilang sakripisyo. Sa sandaling ito, dumating ang isa pang ahas, naghahanap ng paghihiganti kay Nolan. Sa pagkilala sa malagim na sitwasyon, sinubukan ni Nolan na hikayatin si Calgara na talagang alam niya kung paano gamutin ang sakit na ito. Nang tangkain sa lakayin ng ahas si Nolan, agad itong pinatay ni Calgara. Nagpasya siyang maniwala kay Nolan. Pagsapit ng gabi, lahat ay pinalaya, kaya't ang grupo ni Nolan ay nagsimulang gamutin ang lahat ng mga taga-nayon. Ang buklod na ito ang naging dahilan ng kanilang pagiging magkaibigan. Kinabukasan, natuklasan ni Nolan at Calgara ang isang maliit na ahas. Sa puntong ito, pinangunahan ni Calgara ang buong grupo sa lungsod ng ginto. Nagulat ito sa lahat dahil gawa sa ginto ang lahat ng naroon. Pinayagan silang kumuha ng ginto maliban sa golden bell na ito, dahil ang bell na ito ay simbolo ng kapayapaan para sa kanila. Nakapagtataka, kinagiliwan din ng maliit na ahas ang gintong kampana. Sa gabi, patuloy silang nagpipiesta ng magkasama. Marami nang natutunan si Nolan mula sa tribo ni Calgara sa oras na ito, ngunit sa kalaunan ay oras na para umalis ang grupo ni Nolan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago umalis, pinutol ng grupo ni Nolan ang maraming puno sa kagubatan, na ikinagalit ng buong tribo dahil itinuturing nilang mga ninuno nila ang mga punong iyon. Ngunit nang mapagtanto si Nolan na ang pagputol ng mga punong iyon ay para protektahan ang mga tao ni Calgara, dahil iyon ang sanhi ng epidemya, agad na tumakbo si Calgara upang makita si Nolan para humingi ng tawad dahil hindi niya ito naiintindihan. Sa hindi inaasahan, nang umalis si Nolan, nagpasya siyang iwanan ang lahat ng ginto. Nang mga sandaling iyon, nangako si Calgara na hihintayin ang pagbabalik ni Nolan at patunugin nila ang gintong kampana bilang patunay ng kanilang pagkakaibigan. Sa wakas, bumalik si Nolan sa sarili niyang kaharian, kaya ikinwento niya ang buong paglalakbay sa hari. Nang malaman niya na maraming ginto doon, inutusan ng hari si Nolan na pangunahan siya doon. Sa panig ng tribo ni Calgara, hinihintay pa rin nila ang pagbabalik ni Nolan. Biglang, nagkaroon ng napakalaking haligi ng tubig na nagangat sa buong Golden City sa kalangitan. Sa oras na bumalik si Nolan, walang natira, na nagpagalit sa hari. Sa paniniwalang nilinlang siya ni Nolan, nagpasya siyang patayin si Nolan. Sa puntong ito, naniniwala ang lahat na si Nolan ay isang sinungaling. Gayunpaman, walang nakakaalam na ang Golden City ay itinaas sa Skypiea, at narinig ng lahat ng tao doon ang tunog ng Golden Bell. Sa makatuwid, ang pangakong muling patunugin ang Golden Bell sa pagitan ni Nolan at Calgara ay hindi natupad. Samantala, patuloy na winasak ni Enel ang Skypiea, na naging sanhi ng takot sa lahat ng tao. Ang pakay niya pala ngayon ay kunin ang Golden Bell. Habang sinusubukang habulin ni Luffy si Enel, sa wakas, nakita niya ang barko. Gayunpaman, binasag ni Enel ang tuktok ng beanstalk, na naging sanhi ng patuloy na pagbagsak ni Luffy. Sa kabutihang palad, nakakapit si Luffy sa isang dahon sa tamang oras. Ginamit niya ang robbery nature ng kanyang katawan para tumalbog pabalik. Habang balak niyang ipagpatuloy ang paghabol kay Enel, natagpuan siya ni Nami. Biglang, pareho silang nakakita ng napakalaking itim na bolang ulap. Ito ay lumabas na si Enel ay nag-iipon ng kanyang lakas, na nagtanim ng takot sa lahat ng mga taong sinusubukang tumakas. Inilabas ni Enel ang bolang ulap, agad na tinatangay ang buong lungsod. Nasaksihan ang nakakatakot na kapangyarihan ni Enel, ang lahat ng mga mamamayan ay natakot. Mula rito pa ulit-ulit na pinayuhan ni Nami si Luffy na tumakas, ngunit nanatiling determinado si Luffy na talunin si Enel at nais na patunugin ang Golden Bell upang matupad ang pangako kay Cricket. Patunayan na si Nolan, ang kanyang ninuno, ay hindi nagsisinungaling. Sa puntong ito, natagpuan ni Enel ang Golden Bell, na labis na ikinatuwa niya. Samantala, nagpatuloy si Luffy, sinusubukang kontrolin ang waiver para habulin si Enel. Gayunpaman, patuloy siyang nabigo sa kanyang mga pagtatangka. Nang makita ang determinasyon ni Luffy, nakaisip si Nami ng isang ideya. Nagpadala siya ng isang dahon na may mensahe sa buong grupo. Bigla nilang napagtanto na wala ng oras. Nakaipon si Enel ng napakalaking electric cloud sphere. Sinadya niyang lipulin ang buong isla sa isang welga, kaya sinimulan ni Zoro na ipatupad ang plano. Agad siyang sumugod upang putulin ang kalahati ng higanteng beanstalk, ngunit mabilis siyang natalo ni Enel. Napansin ni Usopp na hindi pa nahuhulog ang beanstalk, kaya sinubukan niya itong barilin.
Biglang naalala ng ahas ang pangako nitong protektahan ang Golden City kasama si Calgara, kaya sumugod ito para banggain ang sarili sa beanstalk. Sa puntong ito, nagpa siya din si Wiper na magbigay ng isang kamay, gamit ang kanyang huling bit ng lakas upang mag-shoot ng isang malakas na putok upang maputol ang beanstalk. At kaya, ang napakalaking beanstalk sa wakas ay bumagsak. Pinamunuan ni Nami ang waiver para dalhin si Luffy kung nasaan si Enel. Sa puntong ito, isang pagkakataon lang ang mayroon sila, kaya ganap na pinabilis ni Nami ang waiver patungo sa barko ni Enel. Bigla niyang itinulak ang napakalaking electrical cloud patungo kay Luffy. Agad niyang iniwan si Nami at tumalon sa ulap. Nang akala ni Enel ay tiyak na patay na si Luffy, hindi niya inaasahan na gagamitin niya ang gintong bola para sipsipin ang kuryente ni Enel. Kaya't nabasag ni Luffy ang electric cloud, na ikinagulat ng lahat nang bumalik ang kalangitan sa natural nitong bughaw. Sa puntong ito, nagpa siya si Luffy na ihatid ang pangwakas na suntok kay Enel, kaya nagpakawala siya ng 200 milyong boltahe ng kuryente, na naging isang napakalaking taong kidlat. Ako ang magpapatunog ng kampana na iyan. Hindi ko hahayaang gawin mo iyon dahil Diyos ako. At agad niyang inatake si Luffy. Ngunit si Luffy, hindi nabigla, ay agad na sinipa si Enel sa mukha. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasalo siya nito, dahilan para mahulog ito sa ibaba. Gayunpaman, batid na ang lahat ay umaasa pa rin sa kanya upang talunin si Enel, si Luffy ay humawak sa ulap upang muling umakyat. Kaya naman, naghatid si Luffy ng isang malakas na suntok kay Enel, na hindi na siya makalaban at bumagsak sa Golden Belt. Sa wakas, pagkatapos ng 400 taon, tumunog ang Golden Belt. Agad na sigaw ni Luffy, naririnig niyo ba yon? Ang lungsod ng ginto ay nasa itaas. Ang paghahayag na ito ay nagdulot ng pagtataka sa lahat, dahil totoo nga ang alamat ng Golden Belt. Maging ang ahas ay lumuha sa paggunita kay Noland at Calgara. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa si Cricket dahil napatunayan nilang hindi nagsisinungaling ang kanyang mga ninuno. Salamat Straw Hat, para sa lahat. Sa wakas, natapos na ang labanan at ang lahat ng tao ay nagalak, bumalik sa isla. Pagsapit ng gabi, nakapagpahinga na ang grupo ni Luffy, ngunit buhay pa rin si Enel at ang layunin niya ay sumulong patungo sa ferry berth on the moon. Samantala, ang lahat ay nagdiwang ng piging na may malaking kagalakan. Kinaumagahan, sa kanilang paggising, ang grupo ni Luffy ay pumasok sa tiyan ng ahas upang kunin ang ginto, na ikinatuwa nila dahil naging matagumpay ang kanilang paglalakbay. Samantala, si Robin ay nagpunta upang siyasatin ang poneglyph na bato sa ilalim ng kampana, na nagsiwalat sa lokasyon ng sinaunang sandata ni Poseidon. Biglang nalaman ni Robin na narito rin ang haring pirata, na si Goldie Roger, na labis na ikinagulat niya. Sa sandaling ito, hindi alam ng lahat kung paano magpasalamat sa grupo ni Luffy, kaya napagpasyahan nilang kunin ang napakalaking gintong haligi at iregalo sa buong crew. Sa panig ni Luffy, marami silang ninakaw na ginto sa tiyan ng ahas. Habang naghahanda silang tumakas, napansin nilang maraming tao ang papalapit. Sa pag-aakalang dumating sila para hulihin ang buong grupo, kaya naman niyakap ng buong grupo ang ginto at tumakas, ngunit lingid sa kaalaman, ang lahat ng mga taga-nayon ay gustong bigyan sila ng ginto bilang regalo. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.